Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, basahin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. At ang panghuli, mahalagang tanong pagsusuri ukol sa teksto at gabay na sagot. Sa unang bahagi ng ating aralin, narito ang ilang mga salita at kahulugan. Unang bilang, alegorya, simbolismo. Ikalawa, lumiyag, umibig. Ikatlo, marilag, maganda. Ikaapat, orden, kautusan. Ikalima, mithiin, layunin. Ikaanim, alumana, pansin. Ikapito, suob, ritual. Ikawalo, panggagahaman, pang-aagaw. Ikasyam, nagkakatunggali, naglalaban. At ang ikasampo, magsasanggalang, magtatanggol. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin at unawain ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Mula taong 1565 hanggang taong 1878 ay tumagal ng 333 taon na nasakop ng mga Kastila ang Pilipinas gamit ang dahas at relihiyon. Mula naman taong 1878 hanggang taong 1935 ay sinakop din ng Amerika ang Pilipinas gamit din ang dahas at edukasyon. Karamihan sa mga panitikang nasulat sa panahon ng mga Kastila ay tungkol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, magmula sa koridong Ibong Adarna, mga pasyon at iba pang akdang pansimbahan. Sa panahon ng kilusang propaganda noong taong 1872, nagsimula ang mga akdang nananawagan ng reforma at puna sa pamamalakad ng mga Kastila gaya ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon ng Katipunan naman, noong taong 1872 hanggang taong 1876, nagsimula ang mga akdang pumapaksa sa kalayaan mula sa mga sinulat nina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna at marami pang iba. Dahil inagaw ng mga Amerikano ang kalayaang abot kamay na ng mga Pilipino, hindi katakatakang ang paksa pa rin tungkol sa kalayaan. Ang mga nasulat na akda sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano mula taong 1878. Ang mga dula tulad ng Kahapon, Ngayon at Bukas noong taong 1903 ni Aurelio Tolentino, Tanikalang Ginto noong taong 1902 ni Juan F. Abad at Walang Sugat noong taong 1878 ni Severino Reyes ay pumapaksa pa rin sa kalayaan, kaya ipinagbawal ng mga Amerikano sa bisa ng Sedition Act noong 1901. Isa rin sa naging tanyag na tula ng pagtutol sa pananakop ng Amerika ay ang Bayan Ko, na sinulat ni Jose Corazon de Jesus noong taong 1928 na nilapatan ng melodiya ni Constancio de Guzman. Ang awit na ito ang itinuturing na pangalawang pambansang awit ng Pilipinas at naging awit protesta rin sa diktadoryang Marcos mula taong 1972 hanggang taong 1986. Isa pang tula mula naman kay Amado V. Hernandez, ang Kung Tuyo Na ang Luha Mo Aking Bayan, na nalikha noong taong 1930, ang inawit naman ng grupong Inang Laya sa mga kilos protesta kasama ng tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, na nilapatan ng melodiya ni Luis Salvador Jorge noong taong 1970. Kung relihiyon ang ginamit ng mga Kastila upang kontrolin ang ating mga ninuno, bukod sa dahas ay edukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano.
Noong Agosto 21 taong 1901, 346 na gurong lalaki at 180 gurong babae ang dumating sa Pilipinas sakay ng US Army Transport Thomas. Nirecruit ang mga gurong Amerikano mula sa 173 paaralan at 43 estado ng Amerika para magturo sa Pilipinas. Sa pangalan ng sinakyan nilang barko kinuha ang tawag na Thomasites. Pinalitan ng mga Thomasites ang medium of instruction mula Spanish patungong English. Ang gurong si Teodoro Acedillo mula sa bayan ng Kalayaan, Laguna ang unang tumutol sa paggamit ng English sa mga paaralan noong taong 1921 sapagkat alam niyang ang motibo ng mga mananakop ay kontrolin ang puso at diwa ng mga batang Pilipino. Dahil sa kanyang pagtutol ay tinanggal siya sa kanyang pagiging guro at nang malaon ay nag-armas upang labanan ang pamahalaang Amerika sa Pilipinas hanggang sa mapatay siya noong taong 1935 upang supilin ang apoy ng paghahangad ng kalayaan. Pinaigting ng mga Amerikano ang impluensya ng romantisismo sa panitikan. Ayon kay Ruben 2006, ang romantisismo sa akda ay lubhang emosyonal, malabis ang pagkamoralistiko, sadyang sumusumang sa hindi kayang abutin ng isipan, dumadakila sa kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan, gumagamit ng matayog na imahinasyon o guni-guni at bumabandila ng tungkol sa kalayaang sarili. Bukod sa paggamit ng English, ipinakilala rin ng mga Amerikano ang iba pang anyo ng sining sa larangan ng musika, sayaw, teatro, pelikula at iba pa habang sinusupil ang mga akdang tungkol sa kalayaan at ibinibilanggo ang mga manunulat ng dulang protesta. Ipinasara rin ang mga pahayagang nagpapakita ng simpatya sa mga progresibo at revolusyonaryo tulad ng La Independencia, El Renacimiento, El Nuevo Dia at marami pang iba. Inyong naunawaan ang teksto. Dumako tayo sa mahalagang tanong pagsusuri ukol sa ating binasa at gabay na sagot. Unang tanong, ano ang ginamit ng mga Kastila para sakupin ang Pilipinas? At ano naman ang ginamit ng mga Amerikano upang sakupin ang diwa at puso ng mga Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sinakop ng Amerika ang Pilipinas upang palaganapin ang impluensya nito sa Asya. Ginamit nitong dahilan ang pagsabog ng barko nilang Maine sa Cuba noong Pebrero 15, taong 1878 na ikinamatay ng 268 na tripulante. Sa Espanya nila isinisi ang naganap na pagsabog. 10 araw ang lumipas, nagdeklara na ng pakikidigma ang Amerika sa Espanya at dahil sakop ng Espanya ang Pilipinas, nagkaroon na sila ng dahilan para sumalakay sa Pilipinas. Ika-1 ng Mayo taong 1878 nang mapalubog ni Admiral George Dewey gamit ang barkong Olympia ang sasakyang pandagat ng Espanya na Reina Cristina na pinumunuan ni Admiral Patricio Montojo. Namatayan ang mga Kastila ng 371 kumpara sa 9 lang na nasugatan sa panig ng mga Amerikano. Ito ang tinawag sa kasaysayan na Battle of Manila Bay at ito rin ang simula ng pagbagsak ng Imperyong Kastila sa Pilipinas. Noong Mayo 11, taong 1878,
ay nagbalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas sa tulong ng mga Amerikano sakay ng barkong McCulloch. Isang buwan ang lumipas noong Hunyo 12, taong 1878 ay nagdeklara na ng Araw ng Kalayaan si Aguinaldo sa Cavite kahit hindi pa naman ganap na natatalo ang mga Kastila at nagbabanta ang pananakop ng mga Amerikano. Kung relihiyon ang ginamit ng mga Kastila para sakupin ang Pilipinas, edukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano upang sakupin ang diwa at puso ng mga Pilipino. Itinuro sa kasaysayan ng ating bansa na ang Kristyanismo ang pinakadakilang ambag ng mga Kastila sa Pilipinas habang demokrasya naman ang pamana ng Amerika. Ang dalawang konseptong ito ay nagamit upang alipinin ang ating bansa mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ikalawang tanong, batay sa datos ng kasaysayan, maituturing na bang ganap na malaya ang Pilipinas? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Kung tatayahin at pagbabatayan ang kasaysayan ng ating bayan, lubang hindi tayo nakalaya sa pananakop ng ibang bansa, sapagkat hindi pa rin nabubura sa diwa, sa salita at sa gawa ng bawat Pilipino ang kolonyalismong mentalidad. Naniniwala pa rin na mas makabubuti ang suporta at pagkilala ng ibang bansa kaysa paunlarin ang yaman ng lahing Pilipino. Patuloy ang ating pagtalima sa mga kagustuhan ng ibang bansa habang binabalewala ang ilang mahalagang bagay ukol sa lahing pinagmulan. Halimbawa na lamang sa edukasyon, nagiging pamantayan natin ang ibang bansa kaysa kailangan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Wala naman masama kung magiging globally competitive, pero sana hindi binubura ang sariling pinagmulan upang makasabay at makasunod lamang sa ibang bansa. Marahil mas mainam na sa anumang aspeto pagtitibayin pa rin natin ang kulturang Pilipino kahit sumasabay tayo sa pandaigdigang pagbabago at pag-unlad. Hindi lamang dapat sa mga pagdiriwang ng espesyal na araw ng mga bayani makikita ang kaugalian at kulturang Pinoy, kundi maging sa bawat araw nating pamumuhay. Ikatlong tanong, ano ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino na impluwensya ng Amerikano? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa anumang aspeto, malaki ang impluwensya ng Amerika sa ating bansa. Sa edukasyon ng bansa, gumamit tayo ng Ingles na wika noon at inalis ang wikang Kastila. Isinalin din sa Ingles ang pangalan ng mga ahensya ng pamahalaan at kalaunan, makikita natin na nawala na rin ang ngalan ng ibang ahensya sa Filipinong wika at napalitan ito ng Ingles. Sa relihiyon, bukod sa Kristyanismong impluwensya ng Kastila, ipinakilala rin sa bansa ang Protestantismo na dala naman ng mga Amerikano. Sa transportasyon, sila ang nagpakilala sa mga Pilipino ng sasakyan na may makina, tren at panghimpapawid. Kaya naging daan ito upang magkaroon ng riles, kalsada at paliparan. Sa komunikasyon, ang telepono ay nakilala sa bansa bilang mabilis at mahusay na paraan ng komunikasyon bukod sa telegrama at radyo. Malaki rin ang impluwensya nila sa ating pamumuhay maging sa kalusugan at kalinisan. Mga pasilidad na mangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino ay nakapag-ambag sila rito. Napaunlad din ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura upang mapaunlad ang transportasyon sa bansa. Napabilis din ang komunikasyon sa buong bansa. Nagkaroon ng lalong pagnanais ang mga Pilipino na paunlarin ang pamumuhay sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng negatibong epekto ang pananakop ng Amerika sa ating bansa. Dahil sa sentralisadong pamamalakad, humina ang kapangyarihan ng lokal na pamamahala sa Pilipinas.
Nawala ang tradisyonal na pamumuhay sa bansa dahil sa iisang sistema na ipinatupad. Ang ekonomiya ay nakabatay ang pag-unlad sa export na nagdala ng mga dayuhang produkto at nagpahina naman sa lokal na produkto sa merkado. Naging dahilan upang lalong lumipat ang mga Pilipino sa pamimili ng banyagang produkto at pagtangkilik ng mga mamamayan dito. Ang kolonyalismong kaisipan ay hindi na nawala sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, mapapansin natin na bihira ang mga nasa pamilihan na mga kagamitan at iba pang produktong gawa sa Pilipinas. Kung mayroon man, ito ay makikita sa mangilan-ngilan lamang na tindahan. May positibong epekto ang mga pagbabago, ngunit hindi natin maaaring pasubalian na maraming negatibong naidulot ito sa bansa at mamamayan mismo. Ika-4 na tanong, ano ang mga positibo at negatibong epekto ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pananakop ng Amerika sa bansa ay nagdulot ng parehong negatibo at positibong epekto. Naging positibo dahil nabago patungo sa kaunlaran ang sistema ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Sa edukasyon, nabawasan ang mga Pilipinong hindi marunong magbasa, magsulat at magbilang. Sa kalusugan, nagkaroon ng pampublikong hospital. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.